Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong representative. Ito pong isang representative po ng Cavite mga tambay. Isa po itong hindi pa ito katandaan mga tambay. Bata pa itong representative na ito. Ito po ay pinag-uusapan po sa social media mga kababayan. Grabe po ito. Ito yata ay bulag. Ito yata yung tinatawag na bulag, pipi at bingi at gago umano mga kababayan. At nagpahayag po itong congressman na ito na si anak po ng isang artista, action star na si Jolo Revilla mga tambay. At representative po ng Cavite. I think first district po yata yan ng Cavite. Ay nagpahayag po na sa pamumuno ni BBM ay naniniwala akong tuloy-tuloy ang pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Umaangat daw po ang pamilya. Ang bawat pamilyang Pilipino raw po ay tuloy-tuloy ang pag-angat ayon po sa kanya. Ito po yung kumakalat na sa social media mga tambay. Grabe po ito. Wala yatang nakikita ito, tao na ito, kung hindi po yung kayamanan nila. Dahil tuloy-tuloy po ang pag-angat at pag-asenso po at pagyaman nila. Hindi kaya? Ito po mga kabayan, ang kanyang pahayag mga kabayan. Yan po ang pahayag ng isang anak ng isang dating senador at action star at isa rin pong representative, si Jolo Revilla, mga tambay, si Jolo Revilla. Yan po ang sinasabi niya sa pamumuno ni Pangulong Marcos, naniniwala kung tuloy-tuloy ang pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Sino po ba ang tuloy-tuloy ang umaangat, mga tambay? Ang pag-angat po ng kalahi-lahian nila, mga kababayan. Magmula sa lolo niya hanggang sa kanya ay tuloy-tuloy po ang pag-angat po nila. Hindi po ang Pilipino. Sila lang pong mga politiko ang tuloy-tuloy po ang pag-angat. Pero may sagot naman po dyan si Atty. Guanzon. Ito naman po ang sagot ni Atty. Guanzon, mga tambay. Basta ito po. Yan naman po ang sagot ni Atty. Guanzon sa kanya. Sumagot naman po, sumigla. Baka sabihin daw po niya sumigla ulit ang mga adik, kriminal at magnanakaw sa gobyerno kamo. Yan po ang sagot ni Guanzon, mga tambay, na Atty. Guanzon sa kanya. Sumigla ulit ang mga adik, kriminal at magnanakaw sa gobyerno. Ayan, sumigla po sila mga tambay. Yung po ang real talk mga tambay. Hindi po ba? Hindi yung sasabihin mo sa mga Pilipino sa kabila ng kahirapan at dinidilubyo kami ng pagbaha dahil sa mga magnanakaw ng mga politiko. Sobrang magnakaw. Sa panahon ngayon ay sobra-sobra po silang magnakaw sa atin. Hindi po ba? Grabe po. Kung grabe po silang mangumisyon. Nakapagtataka nga lang po hindi po iniimbestigahan po ng ICI ang Cavite, mga tambay. Kamusta po kaya ang mga proyekto sa Cavite? Kamusta kaya ang mga flood control dyan sa Cavite? Wala po tayong naaamoy na iniimbestigahan po ang Cavite. Hindi po ba? Nakapagtataka. At wala rin pong ingay dyan ang isang ombudsman na taga Cavite. Bakit kaya? Mukhang exempted yata. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kabayan? Nagiging exempted po ang Cavite sa mga investigasyon ng korupsyon. Ganon din po ang Ilocos Norte. Ganon din po ang Leyte, ang Tacloban. Ganon din po ang Bicol. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ako'y nagtataka, mga kabayan. Ang bagyo, ang pagbaha ay nasa Cebu, sa Bisaya, pero ang iniimbestigahan sa Mindanao. Grabe po. At nagtatanong po tayo dito sa lahi po ni Jolo Revilla. Baka isa ka rin dito at ang lahi mo. Hindi kaya? Baka nahandito ka na rin. At ang nakikita lang po ni Jolo Revilla, yung pag-angat po nila ng lahi niya at mga kapwa niya politiko. Ang pag-angat nila, hindi po ang pag-angat ng mga Pilipino na katulad po natin nasa laylayan at may hirap, mga kababayan. Pagkatapos mong kaming dalhin sa kahirapan, dali ng gobyerno
ni BBM sa kahirapan ng taong bayan, paano mo maiaangat ang isang mamamayan? Paano mo maiaangat ang isang pamilya ng bawat Pilipino? Kung ang bilihin ay kay mahal-mahal at hirap na hirap makakuha ng maraming trabaho sa ating bansa, bagsak na ekonomiya. Bagsak yung Philippine stocks nga natin, bagsak. Bagsak ang piso natin. Paano maasenso Pilipino? Walang pumapasok na malaking investor. Kaya nga po mga tama, ibang klaseng politiko ito. Representative pa naman ito. Ibang klase kang representative. Ano ka, lagi kang tulog dahil sa laki ng pakinabang mo. Kaya matatawag ka eh. Baka kabilang ka rito, mga kabayan. Kabilang po yata siya rito umano. At ang kalahi-lahian niya. Hindi kaya? Pakinggan po natin ito. Ladies and gentlemen, mga uri ng buhaya sa Pilipinas. Una, Crocodylus contracturus. Ito yung buhayang malakas sa mga substandard at ghost projects. Pangalawa, Crocodylus dpwhus. Ito yung buhayang malakas kumuha ng kickback at porsyento mula sa mga proyekto ng gobyerno. Pangatlo, Crocodylus congressmanus. Ito naman yung pinakamaraming uri ng buhaya na matatagpuan mo sa Pilipinas na tinatawag ding Mr. Chair. At ang pang-apat, Crocodylus tambaluslos. Ito naman yung pinaniniwala ang pinakamalaking buhaya na makikita mo sa Pilipinas. Kabilang ka ba ron, representative? Kabilang ka ba ron sa nababanggit po ng ating kababayang vlogger? Kabilang ka ba ron sa uri, ang pamilya mo, ang lahi mo, mga bayan? At meron din pahayag sa kalahi-lahian po. Pitos pa lang po. Pitos pa lang daw po. Itong artista. Pitos pa lang kami. Pero grabe na ang ginagawa niyong pagnanakaw. Kalahi-lahian niyo. Ayon po rito kay Bayani Agbayani, mga tambay. Dahil lang nasa politika, Jolo, ay kayo-kayo. Lalong-lalo ikaw, taga-Cavite ka. Para kang Rimulya. Ang Rimulya, kalahi-lahian ng Rimulya ay politiko sa Cavite. Hindi po ba? Ganon din po ang kalahi mo, Jolo, di ba? Magmula sa lolo mo hanggang sa iyo ay politiko. Hindi po ba? Ito po ang sagot sa iyo ni Bayani. Si Bayani na magpapaliwanag sa iyo kung anong klase kayong politiko. At ito po ang hiling ni Bayani na dapat po na gawin ninyo kung talagang nakakakita ka ng pag-unlad sa bansa at sa bawat Pilipino. Gawin mo ito dahil marami na magnanakaw nung bumalik po ang binagoong Pilipinas umano. Pakinggan po natin si Bayani. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapalang muka. Urgent po gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, silya elektrika. Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw niyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin niyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para pong matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelyido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nanawagan sa... Ayan, Jolo, nananawagan. Kapwa mo artista yan, si Bayani. Kung talagang gusto mo umunlad at makakita na ang Pilipino ay umaangat ang buhay, gawin mo yan para mabawasan ang magnanakaw sa gobyerno.
napakakakonting porsyento na lang. Mabibilang na lang po natin ang tunay na lingkod bayan na naayos, naglilingkod na maayos. Ang tanong nga natin dito kay Jolo di ba? Kalahi-lahian mo. Iisa apelido nyo. Kaya nga sinasabi ni Bayani, pitos pa lang kami. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Di po ba? Ano sabi ni Bayani? Magmula sa lahi mo hanggang sa'yo, baka nagnanakaw ka rin. Hindi kaya? Jolo? At talagang malaki yata, naging pakinabang yata ni Jolo sa administrasyon po ni BBM. Mukhang busog na busog po yata sila, mga kababayan. Kaya itong tao na ito, mga kababayan, bata pa lang, mga kababayan, kinakain na po ng bulok na sistema umano. Bulok na po, mga kababayan, dahil po sa pakinabang at sa pera ng taong bayan umano. At ang isa pa, mga kabayan, nakapagtataka rin po sa mga tao na ito. Nakapagsasalita pa ngayon pa kayo nagpapahayag, ngayon pa kayo naglalabas ng pahayag sa social media, sa inyo mga kung anong mga platform meron kayo, o Facebook o Twitter, kung ano man, hindi ba? O diyan sa TikTok, kung ano-ano man, pinalalabas nyo pa yan na yung nangyayari sa ating bansa. Tapos pinararating mo pa sa taong bayan ang sinasabi mo na sa pamumuno ni BBM laging ang tulog. Unbelievable. Ibang klase ka, Jolo. Ibang klase ka. Kaya ikaw, malayo mararating mo. Ibang klase ka. Malayo mararating mo. Lalo-lalo kung magnanakaw ka na magnanakaw umano. Malayo mararating mo. Jolo Revilla. Hindi kaya? Kaya nga po, mga kabayan, napakahirap pong makakita na po ngayon ng tunay na lingkod bayan, mga kababayan. Lalo-lalo po sa Luzon, napakahirap po makakuha ng tunay na lingkod bayan sa Luzon. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Napakahirap. Napakaliit na po yata ng porsyento na makakuha tayo at makakita ng tunay na lingkod bayan katulad po nung pamilya Duterte sa Davao. Ito po, tumanda na po ang lahi nito. Magmula po sa lolo niya hanggang ang mga Revilla ay nahandyan na po sa politika. At ganun din po ang mga Remulla. Ang mga Remulla, ganun din po. Ano po ba ang Cavite ngayon? Ang Cavite po ba ay safe? Maunlad po ba? Jolo, yung mamamayan mo ba sa Cavite? Yung nasasakupan mo ba? Ay nalalasap na ba sa panunungkulan ni BBM? Yung sinasabi mo nga pag-angat, yung pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino? Sige nga, nararamdaman mo na ba sa Cavite yan? Jolo, nagtatanong lang si Kamanong. Huwag mo ipararating yan sa amin. Tingnan mo muna yung bakuran mo. Anong klase bang bakuran meron ng Cavite? Mayayaman at maayos na ba ang pamilyang Pilipino sa Cavite? Jolo? Umuunlad na ba sa panunungkulan ni BBM? Sige nga. Cavite pa lang yan. Nakakalungkot lang, mga kabayan. Ang pera ng taong bayan, lalong-lalo po sa mga congressman na ganito, agrabyado tayo sa probinsya. Bakit po? Lahat po kasi ng ating buwis ay nasa national. Hindi ba? Pinagtatalunan po sa House of Representatives at Senado. At sila po ang naglalagay ng malalaking pondo ang House of Representatives at ang Senado. Hindi po ba? Kawawang-kawawa po ang mga probinsya, lalong-lalo po yung malalayo at hindi kilalang mga politiko, mga kababayan. Dahil po ang malalaking pera lang po ng mga buwis natin ay napupunta po sa mga magnanakaw na politiko. Lalong-lalo po sa mga congressman o representative umano. Pagkasikat ka at kaalyado ka, bubuhusan ka ng napakalaking pondo ang mga demonyong ito umano. Kaya kawawang-kawawa po ang mga matitinong politiko, lalong-lalo na yung mga nasa probinsya
na matitino na politiko, kakarampot ang nabibigay na pondo. Hindi kaya? Kaya nga po, agrabyado po ang Bisaya at Mindanao sa Luzon. Yung mga politiko sa Luzon, busog na busog po. Kaya nga po nakikita nila ang pamumuno ni BBM na napakaganda sa kanila dahil sagana-sagana sila sa buwis ng taong bayan. Ang nakakalungkot lang, hindi fair, no? Hindi fair. Kaya hindi aasenso ang bansa natin dahil sa ganyang sistema. Di ba? Yung mga favoritism, mga kaalyado. Yung buwis ng Bisaya, buwis ng Mindanao, buwis ng Luzon. Pero pagka yan ay napunta na po sa Kongreso at Senado, diyan mo malalaman yung buwis ng Luzon, buwis ng Bisaya, buwis ng Mindanao, napapakinabangan po ba ng parehas? Mga kabayan, hindi po ba masyado agrabyado ang Bisaya at Luzon? Tapos makakita ka lang ng mga ganitong klaseng politiko, sagana-sagana sa pondo ng ating buwis. Dadalin lang niya sa Cavite, bibigyan siya ng napakalaking pondo umano. Dadalin lang sa Metro Manila, sa NCR. Dadalin lang sa Luzon, sa Bicol, at yung mga kaalyado sa Bisaya. Hindi po sa pangkalahatan. Kaya po napag-iiwanan po ng husto ang Bisaya at Mindanao dahil po sa mga politiko na ubod po ng galing sa Luzon. Sagana po sila lahat sa pera ng taong bayan. Kaya yan po mga kabayan, ang isa pong nagmamagaling dahil po sa pakinabang umano. Sa sobrang laki ng pakinabang, nakapagsasalita po at hangang-hanga po, humahanga po sa administrasyon mga kabayan. At hahanga rin po sana kami kung bubuksan mo ang libro mo, Jolo. Buksan mo ang libro mo sa taong bayan at malalaman ng taong bayan kung sino ang tuloy-tuloy ang pag-angat pag binuksan ang libro mo. At buksan na rin ang libro ng lahi mo. At lalong-lalo na ang mga Rimulya. Sana ibuksan din po ang libro nila para malaman po natin yung sinasabi ni Jolo Revilla na tuloy-tuloy ang pag-angat ng bawat Pilipino o bawat pamilyang Pilipino sa administrasyon po ni BBM. Hindi po ba? Mga sarado libro na mahindot na yan o mano Hindi po ba mga kabayan? Kaya sikat na sikat ka, Jolo. Ibang klase ka. Nako, pumunta ka ng Bisaya. Doon ka, umaksyon ka ron. Umaksyon ka, kailangan ka ng Bisaya ngayon, lalo-lalo na Cebu. Bawasan mo naman, kung marami ka ng ninakaw umano, bawasan mo naman. Itulong mo naman sa mga kababayan natin sa Bisaya. At meron naman parating na malakas na bagyo. Bawasan nyo mga ninakaw nyo umano. Mga congressman, napakarami na, lalong-lalo yung mga magnanakaw na mga congressman sa ating bansa. Kumilos naman kayo. Yung nakuha nyo lang no impeachment ng Vice President, ang laki nun. Hindi bababa yun sa 150 million daw. Ayon po yan kila Toby Chanco at kila Congressman Ungab. Grabe po yan. Baka gusto nyo bawasan yan. Mga magnanakaw, mga buhaya. Bawasan nyo pera nyo. Dalhin nyo naman sa Bisaya. Mga hindot kayo. Hindi yung puro sasabihin nyo lang sa amin. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng buhay namin. Mga hindot kayo. Samantalang kayo ang nakikita namin na tuloy-tuloy ang pagyaman nyo. Nagiging bilyonaryo na kayo. Mga hindot kayo. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan. Ang isa pong lahi mga kababayan na naubod ng galing na lahi. Ang lahing Revilla mga kababayan. Unbelievable. Linisin mo muna ang bakuran mo. At tingnan mo muna ang bakuran mo kung ang pamilya o ang mga Pilipinong pamilya sa Cavite ay tuloy-tuloy na ang pag-angat sa buhay. Jolo, diyan kami bibilib sa iyo at maniniwala sa iyo na wala na naghihirap sa Cavite. Hindi po ba mga kabayan? At nagugutom.
Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin sa ating bansa ay sana po ay mawakasan na po, katulad po ng mga ganitong klaseng politiko, mga kabayan, na nagpapahirap po at nagpapayaman lang po sa ating bansa, ay sana po ay matapos na po, mawakasan na po ang mga pinaggagawa nilang pagnanakaw at kasamaan sa ating bansa. Naway mawakasan na po at sa lalong mabilis. At ang panalangin din po natin mga tambay sa pamilya Duterte, sa ating Vice President at sa dating Pangulong Duterte, at ang kanila pong buong sambahayan ay maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo, mga kababayan. At syempre po, ganun din po ang panalangin natin sa ating pong buong sambahayanan at sa atin din po na tayo po ay maingatan at mailayo po sa kapahamakan, mga kababayan. Thank you po. Buti na lang mga kababayan, bago tayo magtapos. Buti na lang hindi po katulad ni Kiko Barsaga ito, no? Si Kiko Barsaga po kasi taga Cavite, hindi ba? Isa rin pong representative. Ibang-iba po. Ibang-ibang utak ni Kiko. Si Kiko Barsaga, nakikita po na bagsak po ang ekonomiya at naghihirap ang mga Pilipino dahil sa malawakang korupsyon. Samantalang ito si Jolo, dahil po ang mata nito, kahit po ito'y medyo singkit, ang mata po yata nito ay puro tapal yata umano ng pera. Kaya po wala nakita itong hindot na ito umano. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye.